So as you guys know, this is not a Burmese python. People can own these as pets. This is as big as they get, 9.5 feet. You'll hear they get bigger, but... Hindi nakatakataka na ang ating mundo ay pinamumugaran ng maraming mga hayop na may iba't ibang sukat, laki at kulay. Pero may ilang mga hayop ang talaga namang nakatawag sa atensyon ng marami dahil bukod sa sila ay kakaiba, ang iba rito ay apektado ng kakaibang sakit katulad ng rare genetic condition na albinism. Ang mga hayop na itatampok sa ating video ay talaga namang kakaiba, kahanga-hanga at minsan mo nga lang masisilayan ang ganitong uri ng mga hayop. Ako po si Royzy, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong video, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated pag may bago tayong video. Ang larawan ng albino zebra na ito ay nagmula sa Serengeti National Park sa bansang Tanzania noong 2022. Nakatawag sa pansin ng mga photographer ang zebra na ito na tinawag nilang si Indasiata. Wala itong black stripe sa kanyang katawan tulad ng normal na mga zebra. Sobrang bihira nga lang ng zebra na may ganitong kondisyon at ilan lamang ang mga documented cases nito. Ang mga zebra na ito ay kulang sa color pigmentation kaya naman puti ang kadalasang kulay ng kanilang balat, mga mata at maging balahibo nito. Kadalasan nga daw na mas maikli lamang ang lifespan ng ganitong uri ng mga hayop na may rare genetic condition. Ang albino na hayop na ito ay sobrang bihira. Ang koala ay native sa Australia at kadalasang makikita sa mga puno ng eucalyptus. Bukod sa medyo minalas dahil sa kanyang rare genetic condition, mas madali rin siyang maispatan ng mga predator hindi katulad ng mga normal na gray na kulay ng mga koala. Ang isa sa mga recorded cases ng albino koala ay si Hulara. Ito ay pinanganak sa San Diego Zoo. Itinuturing nga ito na 1 in a million cases. Samantala, pumanaw naman dahil sa cancer ang hayop na ito way back 1992. Taong 2017, unang namataan sa Garissa County, northeastern Kenya. Ito ay pamilya ng giraffe na pare-parehong may mga kaso ng albinism. Pero ilang buwan lamang ang makalipas ay napabalitang napatay ng mga illegal poachers ang female giraffe at ang anak nito. Dahil dito, mas pinaigting ng mga wildlife conservationists ang kanilang pagbabantay sa natitirang albino giraffe na nilagyan pa nga nila ng tracker. Noong 1966, nahuli ng isang magsasaka ang baby albino gorilla na tinawag na Snowflakes. Dahil sa kanyang rare condition, malabo ang mata ng hayop na ito. Kalaunan ay nabili nga ito ng isang primatologist at dinala sa Barcelona, Spain. Naging sikat si Snowflakes at na-feature din siya sa National Geographic. Kalaunan ay nagkaroon pa nga ito ng isang animated series o cartoons na tungkol sa kanya. Nagkaroon ng 22 na anak ang albino gorilla na ito pero wala namang nakakuha ng kanyang genetic disorder. Taong 2001 na-diagnose na may cancer si Snowflakes at noong November 2003 namatay siya sa edad na 40 years old sa Barcelona Zoo through euthanasia. Isang malaking boa constrictor naman ang nahuli sa isang bahay sa Naples, Florida noong December 2022. Humingi ng tulong sa mga snake expert ang may-ari ng bahay dahil may isang malaking ahas daw sa kanyang bakuran. Noong una ay hindi makapaniwala ang mga snake hunter na sina Red at Taylor Stanberry dahil sinabi ng homeowner na white and yellow ang kulay ng ahas. Laking gulat nila na makita ang isang massive 9 feet and 5 inches albino boa constrictor na tinatayang may bigat na 24 kilos. Ayon sa mga nakahuli sa ahas, posibleng isang domesticated o alagang hayop ang ahas na ito. Nakatakas lamang dahil sa nakalipas na hurricane na tumama sa Florida ilang buwan lamang ang nakalilipas. Noong June 2023, for the first time ay nakuha na ng video footage ng isang motion-sensitive field camera ang isang albino panda. Una itong namataan way back 2019 sa Wolong National Nature Reserve.
isang protected region sa probinsya ng Sichuan sa China. Sa lugar na ito rin ay naninirahan ang mga species ng mga giant pandas. Based sa video footage, naniniwala ang mga experts na malusog ang hayop na ito kahit na nagtataglay ito ng isang genetic condition na albinism. Way back 2015, isang albino owl o kuwago na nagtataglay ng kulay puting balahibo at tila ba nagliliwanag na pulang mata ang nag-viral sa internet dahil sa bibihirang kondisyon nito. Ang kuwago na ito ay isang uri ng screech owl. Isang 15-second video footage ng nasabing kuwago ang naipost sa YouTube channel ni Eva Vid noong 2015. Subalit walang masyadong impormasyon kung saang lugar nagmula ang video footage na ito. Ang mga ganitong hayop na nagtataglay ng mutation ay kadalasang nagkakaproblema katulad sa kakulangan sa natural camouflage, sobrang exposure sa araw at madali silang makikita ng mga predators. Sa Panorama Wildlife Sanctuary sa Melbourne, Australia, isang grupo ng rare albino kangaroo naman ang namataan noong March 2023. Ayon sa mga eksperto, base sa larawan at video footage ng mga hayop na ito, mahirap makumpirma kung albinism nga ba o leucism ang kondisyon ng kangaroo. Ang sanctuary na ito sa Australia ay ginawa na tahanan para sa mga hayop na may kakaibang kondisyon, kaya naman marami sa mga bumibisita sa lugar na ito ang nagugulat sa tuwing makakakita sila ng mga hayop na may pambihirang kondisyon. Naniniwala ka ba sa kasabihan na pagputi ng uwak o sa madaling sabi ay imposibleng mangyari? Nako, mukhang kailangan mo lang mag-iba ng kasabihan dahil dito sa susunod na hayop na tampok natin, isang kulay puti na uwak. Noong June 2021, isang sugatan na albino raven o uwak na may kulay blue na mga mata ang namataan sa Oceanside, hindi kalayuan sa Vancouver Island sa Canada. Kaagad itong dinala sa North Island Wildlife Recovery Center upang mabigyan ng agarang lunas. Ayon sa tumingin sa naturang hayop na ito, gutom at hindi makalipad ang puting ibon na agad nilang binigyan ng antibiotic para maiwasan ang impeksyon sa paa nito. Since 1990, marami nang namamataan ng mga ganitong albino raven at nabansagan pa nga ang mga hayop na ito bilang Oceanside White Ravens. Noong April 4, 2023, swerteng namataan ng couple na ito sa araw mismo ng kanilang kasal ang albino bottlenose calf dolphin sa Algoa Bay, Eastern Cape Province sa South Africa. Makikita sa video footage ang albino animal na ito na lumalangoy kasama ang nasa estimated na 200 pa na mga dolphins. Tinatayang nasa 3.3 feet ang haba ng naturang dolphin na ito na talaga namang nagbigay ng additional highlight sa espesyal na araw ng mga ikakasal. Ang footage naman na ito ang kauna-unahang recorded sightings ng isang albino dolphin sa Africa. Noong July 2023, isang picture ng tatlong kulay puti na mga paniki ang nag-viral sa social media. Ayon sa post ng larawan, parang mga Pomeranian na may pakpak ang mga hayop na ito. Kalaunan ay na-debunk ang post na ito dahil hindi talaga pala totoong paniki ang naturang white bat sa picture. Ito ay mga collection lamang ng stuffed toys o mga manika na ibinebenta sa website na Etsy. Pero speaking of albino bats, meron naman talaga mga ganitong species. Ito ang Honduran white bats na unang nadiskubre noong 1887 sa Coco River sa Honduras. Matatagpuan ang mga hayop na ito sa mga bansa sa South America tulad ng Honduras, Nicaragua, Costa Rica at Western Panama. Tinatawag din itong Caribbean white tent-making bats dahil gumagawa ng mga tent-like structure bilang pugad ang mga maliliit na pure white colored bats na ito na may yellow na tenga at ilong. Naka-encounter ka na ba ng hayop na may kaso ng albinism? Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba.
Muli, ako po si Royzy at maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating channel.